Good morning mga kabahay, naghahanap po ba kayo ng magandang single detached unit dito po sa may Laguna? Baka pwede po i-consider itong aming Sabana single detached sa may San Francisco Heights, Calamba. With a minimum lot area of 110 square meter and a floor area of 80 square meter. 4 bedrooms, 2 toilet and bath, meron siyang carport and complete turnover. Available through bank financing. Okay? So, ayan. Ikutan muna po natin ang property. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po ko real estate broker at nanonood po kayo ng aking house tour. So, since single detached po siya, lahat po ng side ng bahay ay meron pang space na katulad nito. So, kung may kapitbahay ka, may firewall dito, pero itong part na to ay sa'yo pa. So, meron ka pang 2 meter na setback katulad niyan. Sa harapan, meron ka pa rin gantong kalawak na setback mula po dito sa bahay na to hanggang dito sa mga sidewalk na to. So I think mga more than 3 meters pa po yan. So yung design ng bahay ay Mediterranean, kaya po yan, may mga moldings. So ganyan yung kulay niya. Mga bintana, may mga moldings din. Ang ginamit po nila ay aluminum, sliding window. Magaganda rin po yung mga materials. So, hindi lang siya basta aluminum. Ito sa side na to, dito po yung kanyang septic tank. And sa likod po, meron pa rin po kayong 2 meter na setback. Pag nagpabakod ka, possible mga hanggang dito yan. Ito yung pwede mong i-extend sa future. Pwede ka magpalagay ng dirty kitchen, extend mo yung kitchen mo, or laundry area, storage area. Okay, so dito sa kabilang side, meron pa rin kayong setback. Pero depende po, no? Kung corner lot mapipili nyo katulad nito, meron ka pang malawak na setback dito. Pero dito sa side na to, meron ka pa ring sliding door from dining area or kitchen area palabas dito. So ito yung lanay mo. And meron kang fire exit dyan. Okay, so ito naman yung pinaka-carport mo. So medyo mahaba naman po siya. So possible, kasyang-kasya dyan ang mga SUV or van. Okay. So kung papansin po ninyo, may mga parang art din ito sa may papasok ng bahay. So yan po kasi yung design talaga ng bahay niya. So by the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede niyo po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricafort. So yung kanyang main door ay steel door. Okay, so bakal po yan. And 90 cm ang lapad. So pagpasok po ninyo, papansin nyo agad na complete turnover na po siya. So naka-tiles. Pero itong ginamit nilang tiles dito ay 30 by 30. So in-upgrade na po nila yan. Ginawa na po nila 60 by 60. So lahat po ng part ng bahay na to, no, meron siyang baseboard katulad niyan. Okay? So ito yung pinaka-living area mo. So pwede mong ilagay yung TV mo dito sa part na to. Ayan. So yung sofa mo, yung L-type na sofa mo, pwede mong ilagay dito. Okay? So yung kisame niya, yan na po yung actual turnovers. Wala pa siyang kisame. Pero kung papalagyan mo yan, pwede naman. Pwede mo palagyan ng drop ceiling. Pero yan, medyo maganda na rin naman po yung itsura niya. And ito yung kanyang dining area. So, saktong-sakto lang po yung laki ng dining area. So, possible pwede kang maglagay ng 6-seater dining table. And malapit po siya sa kanyang lanay. So, ito naman yung kanyang pintuan mula po dun sa dirty kitchen, service area. Ito naman po yung kanyang countertop sa kitchen. So, naka-tiles na. So, maganda yung design ng tiles. No? Bagay na bagay siya dun sa design ng bahay and yung mga cabinet po sa ilalim. Okay. Okay. Stainless steel sink. So, maganda na rin. Okay. Okay. So, malalaking mga bintana. Pansin po ninyo, napakaliwanag dito po sa loob ng bahay. Toilet and bath, ito po sa ground floor. Ito yung kanyang actual turnover ng lavatory and toilet. So, gusto ko itong design po ng lavatory nila, malaki.
And meron siyang pedestal dito, nakatago po yung mga tubo. Yung kanyang toilet medyo simple lang. Okay, and yung tiles niya po, half lang po, no? So hanggang dyan lang po siya. Okay? And binagay po nila yung design ng tile sa bahay. So dinitrain yan. Kaya may mga ganyan pa. Sa shower area, medyo sakto lang po. Hindi masikip, hindi maluwag. Actual turnover ng shower head. Okay? Pero ang maganda po dito, meron siyang malaking bintana tulad niyan. PVC type yung kanyang pintuan. And ang kagandahan po dito, yung isa sa 4 bedrooms ng bahay nito ay nandito sa ground floor. Kung meron tayong kasama sa bahay na medyo nahihirapang umakyat ng second floor, tama-tama po ito. So maganda po yung kanyang mga pintuan, mga flash door, may design. So dito, kasyang-kasya, siguro double size kung pipilitin natin. And then pwede kang maglagay ng cabinet dito sa part na to. Ito naman yung ilalim ng hagdan, pwede mong gawing malaking storage. So pansin po ninyo, no? Napakalaki pa ng space na yan. Or pwede kang maglagay ng quarters para sa mga pets mo. So ito naman yung hagdan. So buhos po yung hagdan niya. Okay, bato po yan. Yung mga railings, maganda, kahoy. May mga design din po yung kanyang hagdan. Pero medyo gumagalaw lang po ng kaunti. Yung mga hagdan niya naman, yung mga steps, may mga wood planks po. Kahoy talaga siya. Kaya ang gusto ko dito, makita po natin, meron siyang landing dito. And sakto lang po yung lapad. Hindi rin masikip. Pag nagsalubungan kayo, okay pa rin naman. And may landing po ulit dito. And meron ka pa landing ulit dito. So, parang paikot siya. Okay, so, and maliwanag po yung hagdan niya. Pwede ka rin maglagay ng chandelier mo dito. Okay, so akyat tayo. Pag akyat po ninyo, papansin po ninyo yung flooring niya ay wood planks. May mga baseboard din. First bedroom. Okay, so itong bedroom na to, halos kasing laki lang po ng bedroom sa baba. Pero may kisame na. Malalaki din yung mga bintana. And ito naman, pagpunta po natin dito sa ibang mga kwarto, meron pang hallway. So itong bedroom na to medyo mas malaki. Okay? Okay, malaki. Malalaki din yung bintana. Okay, so dito, kahit maglagay ka ng double size bed, maluwag pa din. Pwede ka maglagay ng cabinet dito. Pwede din nandito yung headboard ng kama mo. Meron siyang outlet dito for window type aircon. Wala lang po siyang butas. And next po, punta naman tayo dun sa toilet and bath. So, same lang naman po yung laki ng toilet and bath tsaka yung mga materials po na ginamit, mga fixtures. Same na same. May bintana din po. Pero itong toilet and bath na to, may isa pa siyang pintuan dito papunta po dun sa master bedroom. So ito po yung kanyang master bedroom. Siyempre si master bedroom ang pinakamalaking kwarto. So dito, kahit maglagay ka ng queen size bed, kasyang-kasya yan. Yung cabinet mo, pwede mo ilagay dito pa L-type, And dito, pwede ka pang maglagay ng table dito. So kasya pa rin naman po. Okay? And dito po, meron din po siyang outlet for aircon, pero may butas na po siya. And ito po yung access ni master bedroom papunta sa toilet and bath. Okay, so yan po aming Sabana single detached sa compilation po. Ito po makita nyo sa screen ninyo. Pero ilalagay ko po kung ano po yung available na lot area. So nandiyan po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa mga amenity pala, meron po itatayong clubhouse, basketball court, at swimming pool. Wala pa lang po sa ngayon. Pero may mga
parks and playgrounds po na katulad din nito. And secured naman po subdivision 24/7 at maganda rin naman po yung guardhouse. Okay, sa mga malls, sa mga hospital, possible mga 10 minutes drive, mga 3 kilometers away po. Sa accessibility pala, going to Manila, mula po sa subdivision, abuti po kayo ng mga 10 minutes drive din, papunta po sa Mayapa exit po ng Calamba. Okay, so kung gusto po mag-inquire ng aming mga unit, please contact me on my mobile number or Facebook page. Kung gusto niyo po ang video ito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.